Hi guys! Welcome back to Tower Page Philippines. Sa video to gawin natin po ang weekly horoscope para sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon at Rising na Leo. And ito ay for April 8 to 14. So, tandaan pati mga magiging readings po natin, they are for guidance purposes. May free will ka, use it wisely. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising nyo, well, good luck na lang. Kidding aside, meron po tayong link sa dulo ng ating video. You can watch it at para malaman nyo po paano makuha yung Sun, Moon at Rising nyo, para saan ba to, para ma-maximize nyo po yung benefits. And guys, for private readings pala, or for Spellworks, pwede nyo po ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook page, link sa baba po sa description. Okay, so Leo, kamusta ka na ba? Tingnan natin ikaw. The Moon and Blessed. Ang hirap no, minsan, yung tipong emotionally, nakikita mo ang gulo, but deep inside, you still feel na blessed ka. Hindi ko sinasabi nagsisinungaling ka eh. Pero andoon na may energy ng yung energy of manifestation nasa house mo. So andoon na hindi mo binibitawan yung reality na yes, emotionally I'm drained kasi ang dami kong nakikitang hindi maganda. Pero with the card of the blessed, natutuwa ko kasi yung sinabi ni Apostle Paul, ginagawa mo, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat. Alam mo, sa napanood ko noon, yung sa Law of Attraction, sabi doon na may tinatawag na attitude of gratitude. Yung sa mga simpleng bagay, nagpapasalamat. Example, yung sa punta ka sa mall, yung guard, sabi natin, yung pintuan, or fast food, pinagbuksan ka ng pintuan. Tinatrain ko yung sarili ko na magpasalamat. Even, kahit sabi natin trabaho niya yon. Pero yung gesture kasi na ginawa, yung matuto ka magpasalamat, dude, it activates a lot of goodness. Ina-activate mo yung universe to give more. Bakit ko nasabi yun? Parang ganito. Diba kunyari, sabi natin, may ginagawa ka. Then, humingi ka ng tulong, sabi natin, sa pamangkin mo mas bata. Kunyari, naglilinis ka. Nag-request ka na, ayusin mo naman yung mga laruan mo. Pakitabi, niligpit. Tapos ginawa. Tapos na po, ganyan. Tapos na po, Leo. Uy, salamat na madaming. Nakatulong ka sa akin. Yung bata, makakaramdam yun na, wow, ang sarap pala ng feeling na may magpasalamat sa'yo. Hahanap-hanapin niya yun. Baka magtanong pa sa'yo yun. Ano ba pong kailangan niyo pong tulong? Because of that simple thank you, simple na salamat, you will influence the emotions ng tao and yung gusto niya pang tumulong. Same thing with the universe. In the smallest things, magpasalamat ka. And you will activate more. And I'm happy na nagiging innate siya sa'yo. So, ano ba yung nag-hold back sa'yo ngayon? So, we have here is the 4 of Wands tsaka 36 come to the edge. Alam mo, okay lang. Yes, I understand your situation. Parang some of you guys, parang ginagawa ko naman yung tama ko sa work ko or sa business ko. Doing everything I can. Humanly possible. Lahat na nung tamang protocol, sinusunod ko naman. Pero bakit parang hindi nag-work? The universe, kailangan niya maglumabas ka sa safe zone mo. Kailangan ng universe makita na willing ka to take the next step. Kasi may next step ngayon sa'yo, Leo. The next step will allow you na mag-venture sa bagong mga
bagong field. I'm not sure kung paano 'to sa field mo, pero huwag kang matakot. Sabi nga yung, um, fear of the unknown. Kaya may part yung ano, yung kanta ni kay Elsa sa Frozen, yung Into the Unknown. Sabi niya sa yung ano dun, "I can hear you but I won't. Some look for troubles while others don't. There's 1,000 reasons that I should go on my day and ignore your whisper, and I wish you would go away." Kasi andun ka sa part na yun, eh. Gusto mo ma-ignore. Kasi nga, okay ka na, eh, safe zone ka, eh. Pero kailangan mo mag-venture into the unknown. Andun kasi yung blessings, eh. Alam mo yung tipo na kapag yung isang lupain 'pag paulit-ulit na ginagamit, kailangan ipahinga. Kailangan lumipat ka muna para ma-replenish yung land yung lupa na yon. Tapos dun naman sa kabila ikaw para makapagtanim ka ulit. Expand mo yung boundaries mo, Leo. Huwag kang matakot ngayon na, "Hala, papaanong ganito, papaanong ganyan." Kalma lang. Kalmahan lang natin, ha? Kasi sa crown desire mo, we have your strength and mending. Ano bang gusto mo ma-heal? Ano bang hinahanap mong healing ngayon? Ano ba yung ano ba yung hinahanap mo na kailangan mong ma-build sa sarili mo? Sometimes alam mo yun, ito yung maganda, eh. Gusto mo maging strong, pero minsan kailangan mo maging weak muna. Pero paano yun? Eh, gusto ko ngang maging malakas, eh. Bakit kailangan maging weak ako? Because kapag nalaman mo kung anong weakness mo, doon mo makikita kung paano mo siya pwedeng i-grow into strength. Magiging opportunity siya para maging stepping stone. Kumbaga, ito yung magiging room for improvement mo. Yung mga tao na nung nag-aaral ako, or sa work namin, ganon, nag-work ako, meron yung award na magandang makuha. Yung sabi niya yung most improve. Kasi andoon na nag-level up, eh. Siguro sa school namin yun, ng high school ako, parang meron kaming, hindi ko siya kaklase, higher batch na siya, ng 1 year sa akin noon, nung high school. Andoon na first grading, sabi ko sa'yo, pumapasok lang talaga siya, pero walang pumapasok sa utak niya. Pero friend ko yun, eh, parang naging kakwentuhan, madalas ko siyang kakwentuhan. Pero andun yung point na hindi ko alam anong naging turning point niya, nagkaroon siya ng realization. Alam mo, bila niya inayos kasi alam mo sobrang physically sobrang taba niya. Tapos parang walang gustong tumatabi sa kanya that time kasi nga may amoy siya. Tapos medyo madungis siya. High school na kami noon, second year high school ako, third year siya. Tapos mapasa lang niya yung mga subjects niya, okay na siya. Pero hindi ko alam kung may trigger point sa kanya, nagkaroon siya ng realization. Then yun bila niyang ginawa, second grading, talagang gumawa siya andun sumali, marunong siya mag-basketball, nag-try out siya for basketball, so nakuha siya. Tapos nakita namin talaga yung grades siya nag-i-improve. Nabalitaan ko na humingi siya ng help sa magulang niya na mag-hire ng tutor. Ano ba, tutor ba? Tutor? Basta yung magtuturo. Ayun. Second grading, kita mo umangat. Third grading, he became like an MVP doon sa basketball. Tapos pumayat siya. Because siyempre active na yung lifestyle niya, di ba? So, active lifestyle siya. Tapos nandoon na yung grades niya. Taga nakita mo from 77, 76. Pumapalo na siya ng 83, 85 during that time. Ang laki na improvement. He got, at the end of the school year, most improved. Ang daming binanggit na improvement sa kanya. And because he acknowledged his weakness. Once you acknowledge it, mending and healing will come, and makita mo, bam!
angat ka. And that is something pa madadagdagan sa pwede mo ipagpasalamat. Your foundation right now is the Four of Pentacles and co-create. Yes, andun tayo na do not. Wag mong do not neglect. Wag mo pabayaan yung mga connection na nagawa mo before. Actually, this is a good time to fix yung connections na yun eh. Ito yung magandang time para bigyang pansin mo yung mga connection mong yun. Kasi this is the time that you can call in favors. Ito yung time na maganda rin na matuto tayo mula sa iba. Ito yung magandang time para magkaroon tayo ng moment na mag-reflect tayo. I mean, sabihin natin, may natutunan na bago si friend. Ano ba yun? Baka mamaya pwede mo ma-share. So, we will learn from each other. Yan yung isang bagay na natutunan ko. Regardless kung sino nagtuturo, makinig ka. Meron ka makukuha. Unless na lang siguro kung deluloy nagtuturo, ha? Gamitin mo din yung wisdom mo. Yung tinatawag na discernment, yung pakaramdaman mo din. Baka mamaya deluloy yung napapakinggan mo. Pero in most, ang dami, like sabi natin, mga mentors na nakasalumuha mo before, yung mga tao na expert or subject matter expert na sila sa mga fields nila, listen to them. Pigilan mo yung sarili mo maging quick to react. Yung magkakaroon kagad ng entry na, ako nga ganito, ganyan. Kalala muna, learn. Okay? Sa past mo we have here is the 8 of Pentacles and number 48 poise. Anong nangyari sa finances mo? Medyo, nahihirapan. It's okay. But, in that, pansin mo, di ba? Kahit na medyo bumababa yung finances mo in the past, hindi naman umabot sa punto na wala ka nang makain. Lagi may dumarating na help. Babalik tayo. Magpasalamat ka. And every time that you are thankful, good things will still come. And ang maganda nito, you've learned paano magtipid. Tigilan mo natin yung mga add to cart na hindi kailangan. And it's reminder na medyo yung mga na-neglect mo na sabihin natin yung sources of income, medyo balik-balikan natin, ha? Medyo puntahan natin, bigyan natin ng pansin kasi sayang din naman yun. Especially kung forte mo na yun, especially kung sabihin natin na it's something na normal sa'yo or skill mo na yun, wag mong bitawan. Make it your own. I-acknowledge mo. Kumbaga, pagyamanin mo. May isa akong friend, natutuwa ako sa kanya. Nagla-live siya sa TikTok for readings. Ang laki ng improvement. Andun kasi na, sabi ko sa kanya kailangan daw niya ng, kasi mag-aaral yung kapatid niya, ganun. Sabi ko, just enjoy doing what you're doing. Kusang darating yun. Once you're happy, sabi ko, once you're thankful sa ginagawa mo, ikaw lang magugulat, wow, that you're happy. That blessings upon blessings, hindi mo na kailangan hanapin kusang dumarating. Possible future na ikaw, 3 of Swords and building blocks. Sabi ko na this is just a test Kumbaga, yung pinagdadaanan mo in terms of your finances, Leo, lang to, learning curve. Meron ka kailangan matutunan. This will actually help you to build yourself up Kasi meron ka ngayong new ventures Merong ino-open na door ang universe sa'yo na kailangan mo i-acknowledge. And once you accept it and acknowledge it, sabi ko sa'yo, it will open a whole new horizon. Kumbaga sa garden na nakalagay na may bakod, bubuka yun and you will say, wow, ang luwag, ang daming bagong field. And this will help you grow, expand, and be the best version yet of yourself. Kumbaga andoon na, bago to So, pagyayamanin mo. So, this time,
ito yung time na pinapasa sa'yo ng cards na you need to acknowledge to ngayon, ano ba yung lesson? Instead of you searching for solutions na agad, which is normal, hahanapin mo yung solution mo in terms of your finances. Pero ito yung time kasi na pinapala ng cards, tanungin mo the universe, ano yung kailangan kong matutunan para makalagpas na ako dito? Para sa pag-aaral lang yan. Di ba? Hindi ka pwede mag-grade 2 kung hindi mo na intindihan lahat ng mga naituro sa'yo. Kaya nga di ba meron tayong final exams para malaman yung progress mo. Doon para malaman kung naintindihan mo ba yung mga tinuro sa'yo. Stop for a moment. Magtanong ka sa universe. What do I need to learn? Kapag nasagot ka, magpasalamat ka and let yourself flow doon sa process na hinanda ng universe para sa'yo. Okay? Your physical environment, we have here the Two of Swords and Yang. Well, kung iba sa inyo, may mga, you need to make that, you need to feel isolated o magkaroon kayo na ang tawag doon hermit moment, kung saan mapag-isa ka muna para mapaglinay-nilay mo yung mga nangyayari, para magkaroon ka ng idea, marinig mo yung boses, yung tinatawag na still small voice. Kaya meron passage sa Bible, kailangan hanapin ko talaga yung mga yun. Sabi doon, be still and know that I am God. Sa kailangan, alam mo yung sa prayer, para sa prayers lang nasanay kasi tayo na puro tayong dakdak ng dakdak. Parang, meron pa yung mga yung paano pag hindi wala mag-pray, sundan mo yung ACTS, ACTS, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Okay siya Pero one thing na personal, I've learned, kailangan meron kang quiet moment doon. Prayer or communicating with the universe, hindi to monologue. Dialogue to. At paano marinig kung hindi ka tatahimik? Paano mo marinig kung hindi mo muna bibigyan ng panahon ang sansinukob para pwede iparamdam niya sa'yo, pwedeng ipakita niya sa'yo kung ano man paraan ang gusto ng sansinukob. Be still. Sa kailangan natin during our quiet yun yung tinatawag na quiet time. You need to be quiet and listen. Yung still small voice. Minsan hindi mo siya marinig audibly, pero marinig mo siya dito. Your emotion environment here is the King of Pentacles and Milk and Honey. Alam mo yung siguro natural yun sa'yo, Leo, na gusto mo maging sa Leo, di ba, Lion, gusto mo maging leader of the pack. Leo, may lumabas na pusa. Ayan, gusto mo ikaw yung maging provider, ikaw maging protector. So, andun na tama lang naman din. Pero andun kasi you need to also maximize yung capacity ng iba. So with the card of King of Pentacles, yes, gusto mo maging provider. Yes, gusto mo na ikaw ay nagbibigay. Pero nasa mundo tayo ng balance. There is meron tayong tinatawag na give and take. Hindi pwedeng puro give ka. Matuto ka rin mag-take. Matuto kang mag-receive. Huwag mong i-deprive, huwag mong pigilan na may ibang tao nung blessing na gusto nila mapasaya ka, na sila may bibigay sa'yo. Bigyan mo sila ng chance. Bigyan mo sila ng pagkakataon na maparamdam sa ganung paraan that they're willing to help. Okay? Your hopes and fears, we have here the Judgment and number 44, Thinker. Now, with the card of Judgment, well, hindi naman mawawala. Yan mo yun, maganda nga to kasi since you will be, ando na humihingi ka ng help, humihingi ka ng assistance, ando na kasi natakot, may part ng takot sa'yo na baka mamaya isipin nila or layuan ka.
Yun nga yun point eh. Masasala mo kung sino yung mga nandiyan lang kasi may kailangan, may mahihita. At andyan kahit wala kang mabibigay. This is an opportunity para malaman mo ano yung mga kailangan mga tao, mga bagay that you need to also let go. Excess baggage ba? At sa pag-let go mo, magpapasalamat ka talaga kasi makakahinga ka ng mas maayos. Which comes to the possible future mo, which is the Four of Wands and Fork in the Road. So, alam mo sa possible future, four kasi this is about, Four of Swords pala. Four is about structure eh. Swords is about the mind, about the intellect. Wala katuwa kasi you have mentors who will be assisting you. Yan yung tipong hindi mo i-acknowledge na mentor pero you will know that they are helping you. Pwedeng indirectly natutulungan ka nila, pwedeng directly natutulungan ka nila. And this will make you decide with a fork in the road. Dito ka na magpupush ng decision na yes, I'm going to take on yung gustong sinasabi ng universe, new opportunity na para sa akin. Na ina-acknowledge mo na yung eto na pala dapat yung kailangan mong gawin. This is the new level, ito na yung level up na will help in your finances para umangat, para magkaroon ng bagong breath of fresh air. So, it's time that you decide. And as you decide, don't forget to always give thanks. In everything, give thanks. Okay? So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan yung mga readings, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And for private readings po, schedule. And for spellworks, you can message me at Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. So, Leo, maraming salamat sa inyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here from La Trinidad, Benguet. Keep safe. Goodbye for now. Thank you. Hindi ka na rin, Mikay.